Magandang araw mga kapatid. Nandito na naman po tayo para mag-aral ng salita ng Diyos. Naway na sa mabuti kayong kalagayan sa oras na ito. Ang title po ng ating tatalakayin ngayon ay Blessed People, Blessed People. Mga blessed na people daw ay nagiging blessing din sa others. Tara, simulan na natin. Ang guide verse natin ay ang Genesis 12:2. Ang sinasabi sa Genesis 12:2, I will bless you and you will be a blessing. Kayo ba kapatid, na pansin ba natin yung mga blessings na dumadating sa atin, sa pamilya natin, sa trabaho natin, sa mga pang-araw-araw nating buhay, no? Kung marami tayong natanggap na blessing, well, we are favored. Pero alam niyo po ba na ang blessings ay hindi ginawa yon para lang sa atin? Ginawa yon based sa Genesis 12:2 ay maging blessing tayo sa ibang tao. Kaya ito ang ating tatalakayin at para magabayan tayo sa ating mga pang-araw-araw na buhay na magamit natin ito. Number 1 point, you are blessed by God. Ang masasabi natin na blessed tayo ng God, 'di ba? Before we can bless others, dapat ma-recognize natin na tayo ay blessed. Kasi nakasulat sa Santiago, sa James 1:17, every good and perfect gift is from above. Lahat ng mga gifts at mga blessings na dumadating sa atin ay alam natin galing sa Diyos. Maraming binigay sa atin na blessings ang ating God, no? Lalo ngayon sa mga manggagawa natin na naghahayo at nagpapakilala ng salita ng Diyos. God has given us, syempre, naniniwala tayo na we will makakamta natin ng salvation sa ating mga gawain, sa ginagawa natin, at kapayapaan. Napakahalaga ng kapayapaan, kapatid, no? Marami ang, alam niyo po ba, si Michael Jackson, kung kilala niyo yun, iba hindi na yata kilala yung mga kabataan. Si Michael Jackson, sobrang yaman niya kasi sumikat siya ng 80s and early 90s. Sobrang yaman niya, pero ang peace, ang kapayapaan sa sarili ang hindi niya nakamtan. Kaya mong bilhin lahat, pero ang kapayapaan sa sarili hindi mo nabili. Ang problema niya nga, sa sobrang wala siyang peace sa sarili, hindi siya makatulog. Kaya ano mag-end up? Inom ka ng mga gamot para makatulog ka, at hindi yun normal. Kaya tayo, kung tayo ay may kapayapaan sa sarili, tayo ay sobrang blessed, kapatid. Yung mga binigyan naman ng mga talents, kagaya ng mga may talent sa pagganta, naway magamit natin sa pagsaserve natin kay Lord. Yung mga may talent sa pagsasalita, at yung may talent na makapag-heal, no? Sa pray over, ay sobra tayong blessed ng ating Panginoon. At yung mga blessed sa relationships, kayo, kung tayo ay sobrang blessed na walang nagiging problema sa ating buhay pamilya, sa buhay mag-asawa, napaka-blessed natin, no? Isa yan sa nakakabagabag sa mga ibang tao. Kasi if we have God in our family, alam ko po na blessed yung relationship. At tuling-uli, yung opportunities na binibigay sa atin, kung tayo ay may work ngayon, pang-ingatan natin yun. Kasi yung mga opportunities na ganyan, it may not come again, no? Hindi, sa hirap ng buhay ngayon, may hirap maghanap ng trabaho. Hindi ibig sabihin pagtapos ka ng pag-aaral ay may trabaho ka. Mahirap pa nga maghanap ng trabaho, tapos ka na, lalo pag hindi pa. Kaya yung mga opportunities na binibigay sa atin ay dapat panghawakan natin. Kaya ang suma total na itong we are blessed by God ay we always count our blessings. Hindi lang yung mga material, pati yung mga emotional and spiritual. Kasi hindi lang naman material ang blessing sa atin. Kung tayo ay blessed emotionally, hindi tayo na-stress kasi at peace naman tayo, we're satisfied of what we have. Kasi minsan sa material, lalo ka nagkakaroon nito, lalo mo pang inaasam na magkaroon ng bago. Kasi kung sa material lang, laging may bagong cellphone na wala namang katapusan na improvement. Kasi ang aim naman ng marketing ay bumili ka ng bumili. Di pag bumili ka, nanalo sila. Pero kung meron naman, gumagana na yung mga gamit natin,
okay na yun. As long as nagagamit natin sa purpose, lalo na sa pagpapakilala ng salita ng Diyos, sa social media, pwede natin magamit yung pagpapakilala natin. And yung spiritual and emotional blessings. Number point 2, blessings are not meant to be hoarded. Ang pag-hoard ay yung ayaw mo magtapon ng bagay. Gusto mo lang kuha ng kuha. Alam mo, meron akong pinapanood dati sa cable, no? Naging sakit na ng mga Amerikano yun na yung buong bahay na pupuno na ng basura kasi ayaw magtapon ng isang tao. Kaya pinapakuha sila para ipasok sa rehab. Kaya ano bang connection nito, Brother Romel, sa ating pinag-uusapan? Imaginein mo yung cup na punong-puno ng laman, yung baso na punong-puno ng laman, umaapaw na. Tumawag ka ng ibang tao para ma-sharean sila ng blessing na yun. Hindi yung kukuha ka pa ng isang baso para sa'yo pa rin. No? Yun ang sinasabi ng point 2. Kasi sa Lucas 6:38, sinasabi nga, give and it will be given to you. And for with the measure you use, it will be measured to you. Unang-una, give daw. Pag nagbigay ka, mabibigyan ka rin. Kaya yung mabuting tao na nagbibigay, pag ako umaapaw yung blessing, nabibigyan ka rin. Kaya tayo, yung mga natulungan natin, alam nyo ba yung good karma? Kasi kung meron tayong natulungan noon, when hard times come, pag mahirap na yung mga panahon, meron din mga taong willing to give na matulungan tayo. Kaya talagang share our blessing, no? Hindi natin ino-hoard dapat. Ano ba yung way natin na maka-bless sa ibang tao? Sa encouragement, lalo sa mga kapatid natin, sa mga members, pag may mga bagay silang hindi kaya magawa, we encourage them, not discourage. Tapos helping people. Tapos yung sa service, yung binibigay natin yung time natin, yung talent natin sa service sa Panginoon Diyos, yun, malaking bagay din yun, no? Na nakaka-bless tayo ng others. Sa finances natin, sa pagbigay natin sa community, maraming na isasagawang mga gawain at maraming mga nakakilala sa Panginoon dahilan dito sa sinishare natin na treasures. Ng Panginoong Jesucristo, nag-share din siya ng kakayanan niya. He healed, nag-feed siya, nagpakain siya, he forgave and served. Kung tutuusin, hindi na kailangan gawin ng Panginoon Diyos yan. Pero ginawa niya yun to show us then how it is done. Not because he lacked anything, but because he was full of the Father's love. Nag-umaapaw ang pagmamahal ni Kristo sa ating mga tao na nandito sa mundo. Kaya pinakita niya sa atin ang pag-ibig na yun na i-share niya para matutunan natin. Last point 3, we are blessed to be a blessing. Balikan natin yung Genesis 12:2. No? Yung sinabi niya kay Abraham, I will bless you and you will be a blessing. No? Hindi lang ito promise. May purpose to. No? Ang blessing ay isang mission din natin. Kung blessed tayo, ang isa alam na natin na may mission tayo kasi bine-bless ka ni God para maging blessing ka rin sa others. Walang pinipili yun, no? Whether you're estudyante ka, magulang ka, teacher ka, at manggagawa ng community, nilagay ka ni Lord para may purpose ka, no? To be a blessing to others. Kaya tayo, we play our part. No? Parang sinasabi nga sa Bible na ang ulo ay ang Panginoong Diyos at ang mga katawan tayo. No? We play our part in building kingdom ng Panginoong Diyos. Pagiging blessing natin, marami rin paraan, no? Sa kindness, kabutihan natin, generosity, yung pag-share natin, mentorship, pwedeng sa pagtuturo. Ako, sa maliit kong paraan, na ginagamit ako ng Panginoon Diyos sa school to teach them Bible. Actually, nakakatuwa kasi maraming naakit na mga
estudyante kasi bihira ang school na nagtiteach ng Bible passages, nagpapamemorize sa bata at pinapakilala ang Biblia. Kasi madalas sa mga schools hindi na importante ang CL subject, meron naman hindi nagtatackle ng Bible, puro stories lang. Kaya yun, doon ako ginagamit at I recognize that as a blessing, to be a blessing din sa mga bata na they grow up to knowing Jesus Christ. And diba, through prayer, we could pray for others, no? Actually, may mga bagay na wala tayong magagawa, wala naman tayong ma-share, kundi mag-pray sa kanila. Lalo to the people who are in need emotionally, spiritually, and financially, lalo yung may mga sakit. And yung pagiging present natin when people need us. Lalo sa community, when service is needed, nandoon tayo. Kaya tingnan natin ang Efeso 2:10, Ephesians 2:10, we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works. No? Parang isa tayong paso na ginawa ng Diyos, na pinaganda tayo ng gusto, para gumawa pa ng mga ma-appreciate ng mga ibang tao, no? Na through us, nakikilala nila si Kristo. No? Kaya tayo ay we represent Christ. Kaya dapat na yung mga galaw natin, mga pananalita natin ay pinangingatan natin kasi para maramdaman nila yung blessing, no? Na pag nakikita nila si Kristo. Okay, ang conclusion, bless people. It's more than a praise, no? Hindi lang siya magandang pakinggan, no? Magandang pakinggan, no? Pero hindi lang siya ganun na pinakikinggan. It's a calling, no? Tinatawag tayo ng Diyos. Alam mo kapatid na nakikinig ngayon, kung naririnig mo to ay baka may mission ka na pinapagawa ni Kristo na ipakilala siya sa maraming tao. At kung interested ka, you can reach out sa Facebook page ng Children of Light Community. Sa iyong maliit na paraan, baka ginagamit ka na ating Panginoon Diyos. No? Sabi nga, God doesn't just want us to be containers of blessing. Hindi lang lalagyan, pero conduits. Yung talagang may action na gagawin. Paano ba, how has God blessed me? Tanuin mo sa sarili mo, ano ba mga naibigay sa aking blessing ng ating Panginoon Diyos? Tapos, pangalawa, how can I bless others today? No? Ano bang magagawa ko para maging blessing ako sa iba? Tapos na naman ang ating pag-aaral. Sana may napulot tayong mga magagandang punto. Hindi lang napulot sa ating pag-iisip. Sana we could do it in action. At bago tayo magwakas, pumunta tayo sa ating prayer. Heavenly Father, thank you for your many blessings, seen and unseen. Teach us to be grateful and to use every blessing to glorify you and help others. Make us channels of your love, generosity, and kindness. Help us to live out the truth that blessed people bless people. In Jesus' name, Amen. Okay, natapos na ating pag-aaral. Naway sumainyo ang katotohanan. God bless!